bago natin i-review ang Honda Click 125i na version 3, pag-usapan muna natin na mabilis ang history ng motorsiklong ito. Magandang gabi po sa lahat ng nasa biyahe. Ngayong oras na ito, mag-ingat po kayo sa pag-uwi. Medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-content dahil busy tayo sa mga bagay-bagay sa ating paligid. Ngayong gabi, pag-usapan naman natin ang tungkol sa motorsiklo. Way back 2015, nilabas po ang unang version ng Honda Click 125i at ito po ay tinawag na the future of the scooters. Kasi noong mga panahong yan ay nag-uumpisa nang dumami ang mga scooter sa bansa po natin. At inilabas na rin ang technology na PGM-FI or Program Fuel Injected Motorcycle. Maraming ang lumabas na mga chismis na kesyo madaling masira, baka masira, paano kung nasira ang computer program, mahal, walang mag-aayos, walang mekanikong kayang mag-ayos. Kaya medyo nag-aalinlangan ang mga riders na gustong bumili ng technology na PGM-FI at kung ano-ano pang mga chismis na kumakalat. Pero kung titignan mo ngayong 2024, lumabas ka ng bahay mo, ay puro fuel-injected motorcycle na ang nangingibabaw. Maraming ang nagulat sa motorcycle na yon dahil po silent start na po siya at smooth revolution na yung throttle response po ng motorcycle na yon. Kala ng iba, hindi pa nakastart ang engine pero umaandar na pala ito. Bakit? Dahil nga dun sa mga smart technology na ikinabit sa mga motorcycle na yan. At bukod pa doon, sa taon din niya, nagsimula na rin ang paglagay ng mga LED lighting system sa mga motorcycle dahil ito po ay napatunayan na nakakapagpababa po ng road crash sa kalsada dahil po sa visibility. Ang program fuel injected po kasi ay napatunayan na malinis po ang napoproduce na combustion galing po sa engine. At sa mga taong din yan po ay nailagay na rin po ang smart technology at meron na rin po ang idling stop system na bagong-bago sa mata po ng mga rider ng mga panahon na yan. At eto pa ang isa, ang scooter na meron pong combined brake system o kapag ginamit mo ang left lever ay meron na ring maliit na percentage na namembreno na rin po sa harapan. At ito pa ang ilan sa ikinagulat ng mga riders nung panahon na yan dahil ang motorcycle na yan ay keyless na po, parang sasakyan na po, parang kotse, keyless design. At napakalaki po ng engine compartment po. 18 liters po ang engine compartment po ng motorcycle na yan. So kasyang-kasya po ang isang half-face helmet. Pagkalipas po ng ilang taon ay sinundan na rin po ang version na yan ng 150cc at pareho po ng design, pareho po ng itsura. Okay, fast forward po tayo sa 2018. Nilabas na nga po ang version 2 ng Honda Click 125 at meron pang Honda Click 150 engine displacement at sobrang nagulat ang lahat sa pagkakaiba ng looks ng motor na ito. At ito na nga po ang nangyari. Pila nga po nung time na yan sa Caloocan, nung event po ng Arangkadas dyan po sa 10th Avenue dahil sobrang haba po ng pila sa motorsiklo na yan. At yan na nga po ang tinagurian o tinawag na game changer. At noong 2018 nga, ang natatandaan ko ay Battle of Scooter talaga, lalo na po dito sa Metro Manila.
At ang design ng version 2 ng Honda Click 125 at 150 ay bold, radical, stylish new model motorcycle. At yung version na rin yan ng Honda Click na version 2 ay naglabas na rin po ng mga metallic color at kasama na rin po dyan ng ibang variant na magenta at meron din pong orange and black. Eto na nga, punta na tayo sa 2023 model. Version 3 ng Honda Click 125i. Ito po yung motorsiklo na ginagamit ko po na service araw-araw. Ang Honda Click na version 3 ay tinatawag po na the ultimate game changer. Ang Honda Click 125i version 3 ay meron pong suggested retail price na 83,900 pesos. At meron ding itong limited edition na ang SRP niya ay 83,900 pesos. Sa unang sulyap nga po dito sa Honda Click version 3 ay makikita mo agad yung latest model features niya na new bold design. At ito pa ang mga ibang features. Meron po siyang black cast wheel design, mas wider tubeless tire po ang harap at likod po nito. New wavy design na rin po ang disc brake para ma-less po ang heat. Available ang mga kulay ng Honda Click version 3 sa Pearl Crimson Red, Pearl Sylvestris Gray, Blue Metallic, Arctic White at Obsidian Black Metallic color. At para sa ibang specification ng motor na ito, engine type, meron pong 4-stroke 2-bulb stock liquid cooled ESP. Displacement po ay 125cc, maximum torque 8.2 kilowatts at 8,500 RPM, maximum torque 10.8 Nm of torque, around 5,000 RPM. Ignition type naman po ay pull transistorized. Suspension type, ito naman po ay telescopic suspension ng rear unit swing. Transmission type, syempre B-matic, automatic. At brake type naman po ang hydraulic naman po ang harapan at ang rear po ay mechanical leading trailing. Ang tires po, syempre nga, tubeless at mas pinalapad po. Overall dimension po ay meron pong 1,918 mm. Ang curb weight po ay 112 kilograms. Ang seat height naman po ay 769 mm. Sa ground clearance naman po ay 131 mm. Pagdating naman sa fuel tank capacity ay meron pong 5.5 liters fuel injected system. At para naman po sa fuel consumption, ito po ay umaabot ng 50.3 kilometers per liter. According po yan sa WMTC test method, napakatipid. Sulit na sulit ang 300 pesos mo. Subukan natin yung Honda Click 125i na version 3. Kung ano yung experience ko. Una, sa combi brake. Pangalawa, sa turning. Pangatlo, bigla ang hinto. Braking pa rin. Eto na nga, nagpapansin na nga ako dyan sa madla para mapakita sa inyo ang demonstration ng Honda Click version 3 na to. Dumikuli ko muna ako, nagpa-warm up muna ako ng gulong, and then eto na, i-demonstrate ko na sa inyo ang combined brake system. Bukan natin sa biglaang hinto, tapos gagamitin ko lang yung combi brake. So, susubukan ko magpatakbo ng hanggang 40. Tapos, tignan natin kung gaano ka effective yung rear o yung combi brake system. Kung makikita nyo, may tire skid. So kung preno lang sa likod, may possibility talaga mag-skid pa rin. Pero stable pa rin siya. Kung makikita nyo, hindi dumudulas hindi nagkakaroon ng out of balance yung motorcycle. So masasabi ko pa rin na stable pa rin yung motorcycle. Kahit na biglain mo yung pagpreno ng Honda Click 125. Bukan naman natin yung sabay. So, masasabi ko lang, effective. Bakit? Hindi ako tumumpa eh. Effective dahil din sabay yung traction, no? Sa ground. So, mararamdaman mo kapit.
So kapit siya, ibig sabihin stable yung bike, ligtas yung rider. At ito na nga ang pangalawang demonstration upang mapakita sa inyo ang capability ng Honda Click version 3 sa mga tight turns. Nagpaikot-ikot na nga ako dyan para mahilo ko, para mapakita sa inyo na stable pa rin siya. Dahil meron po siyang combined brake system na safety features. Sa huling demonstration, pinapakita ko lang na sobrang gaan ng motorsiklong ito. Sobrang gaan nga, kahit isang paa, kaya mo siyang gawin. Pero hindi ko naman sinasuggest na gawin yung isang paa lang. Doon pa rin ikaw sa ligtas, sa tama. Nasabi ko lang na magaan yung bike na to. Kaya nga siguro nag top 1 sa kategory niya.